Isang araw noong 2007, isang asawa ang naglahong parang bula. Ang kanyang mister, na umiiyak, ay nagmakaawa sa mga pulis na hanapin ang kanyang kabiyak. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kaalaman sa batas upang gawing perpektong biktima ang kanyang sarili. Walang sinuman ang naghinala sa kanya. Sa likod ng kapangyarihan, mag-isa niyang inangkin ang napakalaking yaman na nagkakahalaga ng 500 milyong piso at tinahak ang landas ng isang tinitingalang piskal. Ngunit makalipas ang 17 taon, natagpuan ang asawa sa lugar na pinakamamahal niya, sa hardin ng kanilang tahanan, sa ilalim mismo ng matandang puno ng mangga. Sa ilalim ng puno kung saan taon-taon ay namimitas ng mangga ang kanyang ina para sa kanya, sa loob ng 17 taon, patuloy na pinakinggan ng asawa ang bawat yapak ng kanyang mister. Isang tinitingalang piskal na ipinagmamalaki ang kanyang galing sa batas at patuloy na nilinlang ang lipunan. Ang karumal-dumal na katotohanan sa likod ng maskarang isinuot niya sa loob ng 17 taon matapos ibaon ang kanyang asawa sa hardin ng kanilang tahanan. Sa talaan ng kaso ngayon, ilalantad natin ang lahat ng kasuklam-suklam na katotohanan. Bago tayo magpatuloy upang bigyang hustisya ang biktima, mangyaring mag-subscribe sa aming channel. Ito ang talaan ng kaso. Mayo 11, 2024, ika-1:17 ng hapon. Sa hardin ng isang bahay sa Bulacan, tahimik na bumabagsak ang sikat ng araw ng Mayo. Sa di kalayuan, humahapay ang mga palayan, at ang huni ng mga ibon ay dala ng hangin. Para sa sinumang makakakita, isa itong payapang hapon. Para sirain ang katahimikang ito, pumasok sa hardin ang hardinerong si Cardo habang hinihigpitan ang kanyang guwantes. Simple lang ang trabaho niya ngayon, tuparin ang hiling ng isang matandang ina na ipaayos ang hardin bago ibenta ang bahay. Dahil dito, kailangan niyang bunutin mula sa ugat ang isang dekada ng puno ng mangga. Bago simulan ang mabigat na trabaho, inikot ni Cardo ang puno ng mangga at biglang natigilan. Kahit na tirik ang sikat ng araw ng Mayo, sa hindi malamang dahilan, tanging ang lupa sa paligid ng puno ang may madilim at malungkot na kulay. Nagtaka siya at sinubukang diinan ng kamay ang lupa. Mas mamasa-masa ito kumpara sa ibang bahagi at tila pinatigas na parang siniksik. Ang mga damo sa paligid ay hindi rin natural na mas mayabong sa lugar na iyon. Ipinilig ni Cardo ang kanyang ulo para iwaksi ang kakaibang kaba at agad na pinaandar ang makina ng backhoe. Sinira ng malakas na ugong ng makina ang katahimikan ng hardin. Bumaon ng malalim ang pala ng backhoe sa puno ng mangga. Isa, dalawa, at sa ikatlong pagbaon ng pala may sumabit dito. Kakaiba ang bigat nito para maging isang bato. Hindi ito matigas, ngunit hindi rin malambot. Isang kakaibang bigat na may malagkit na pakiramdam. Sa huli, pinatay ni Cardo ang backhoe at kinuha ang kanyang pala. Nang bumaon ng malalim ang pala sa lupa, may sumingaw na amoy sa ilong ni Cardo. Isang basang amoy na parang kalawang. Ibang-iba sa karaniwang amoy ng lupa na nagmumula sa ilalim. Isang mabigat at nakakasulasok na amoy ng pagkabulok na hindi mailarawan sa salita. Sandaling natigilan ang kamay ni Cardo, ngunit nag-ipon siya ng lakas ng loob at muling ibinaon ng malalim ang pala. Sa sandaling iyon, napunit ang isang makapal at itim na plastik at mula sa loob nito, kumalat sa lupa ang laman nito. Nang makita ito ni Cardo, napasigaw siya sa kinatatayuan. Mula sa pagitan ng lupa, lumitaw ang mga buto ng daliri na puting-puti na. Isang kamay na butot balat ang nakausli mula sa pagitan ng mga ugat ng malaking puno ng mangga, at sa dulo ng mga daliri nito, mahigpit na hawak ang isang maliit na silver na tie pin na, bagamat luma at kupas na, ay kumikinang pa rin. Napaupo sa lupa si Cardo at nabitawan ang pala. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng buong katawan dahil sa takot. Nagsimulang tumibok ng malakas ang kanyang puso na parang naririnig niya sa kanyang tenga. Nanginginig ang kamay, kinuha niya ang kanyang smartphone mula sa bulsa at sa wakas ay na-dial ang 911. Hello, 911. Ano po ang inyong emergency? Sa kabila ng kalmadong boses mula sa kabilang linya, nanginginig at hirap magsalita si Cardo. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang hininga
at sa wakas ay nakapagsalita. Tao, may buto ng tao rito. May kalansay na sumabit sa ugat ng puno ng mangga. Bilisan nyo, pumunta kayo rito. Pakiusap, habang mahigpit na hawak ang telepono, nanginginig si Cardo at hindi makatayo mula sa kanyang kinauupuan. Makalipas ang 20 minuto, ang dating tahimik na kalye ng subdibisyon ay napuno ng mga sasakyan ng pulis. Pinalibutan ng mga investigador ng SOCO na nakasuot ng puting protective suit ang hardin at ang dating payapang hapon ay napalitan ng dilaw na police line. Hindi na namalayan kung kailan nawala ang huni ng mga ibon. Habang maingat na hinuhukay ng mga investigador ang lupa, unti-unting lumitaw ang karumal-dumal na katotohanan na nakabaon sa ilalim. Isang kalansay na nakabalot sa itim na plastic sheet na tila kayakap ang mga ugat ng puno ng mangga sa loob ng 17 taon. Si Hepe Ignacio, na namumuno sa investigasyon, ay lumuhod sa tabi ng kalansay at sandaling natahimik. Isang bagay lang ang tinitingnan niya, ang kanang kamay na buto na lang. Sa pagitan ng mga daliri nito, may isang silver na tie pin. Ginamit ni Hepe Ignacio ang isang tiani upang maingat na kunin ang pin. Bagamat may 17 taon ng dumi, malinaw pa rin ang mga salitang nakaukit dito. Sanggalang, ang ibig sabihin ay proteksyon. Habang pinagmamasdan ito, bumulong ang isang bagitong investigador. Hepe, baluktot na baluktot po ang pansara ng pin. Mukhang hinila ito ng buong lakas. Hindi sumagot si Hepe Ignacio at sa halip ay tahimik na inilagay ang pin sa isang evidence bag. Alam niya sa kanyang sarili na ang tie pin na ito ay hindi lang basta palamuti. Ang maliit na pin na ito na malamang ay hinawakan ng buong lakas ng isang tao bago siya malagutan ng hininga, ay nagtiis sa kalupitan ng 17 taon at sa wakas ay isinisigaw sa mundo ang katotohanan. Sa isang sulok ng hardin, ang matandang ina, na halos bulag na sa kahihintay sa nawawalang anak, ay napansin ang ingay at lumabas gamit ang kanyang tungkod. Sa malabong paningin, tinanaw niya ang dilaw na police line, ang mga puting protective suit at ang hinukay na puno ng mangga. Dahan-dahan siyang napaluhod. Ang tungkod na hawak niya ay bumagsak sa damuhan. Mula sa bibig ng matanda, isang tunog na hindi iyak o salita ang lumabas, kundi isang ungol na parang sa isang hayop. Walang sinuman ang nakapigil sa kanya. Mula sa edad na 61 hanggang 78, sa loob ng 17 taon, araw-araw niyang tinatawag ang pangalan ng kanyang anak habang naglalakad sa hardin na iyon. Sa lugar na ngayon ay isang malaking butas. Umiyak ng malakas ang ina habang kinakapa ang malamig na lupa. Paano nga ba nagsimula ang karumal-dumal na trahedyang ito? Para maunawaan ang katotohanan, kailangan nating ibalik ang orasan 17 taon na ang nakalipas. Sa isang umaga ng tagsibol na puno ng liwanag at tila kaligayahan, Marso 15, 2007, ika, 10 ng umaga, sa harap ng gusali ng kagawaran ng Katarungan sa Maynila, bumabagsak ang sikat ng araw ng tagsibol. Isang panahon na may kakaibang pananabik bago pa man mamukadkad ang mga bulaklak, kung kailan nagsisimula palang mamula ang mga usbong. Ang labi ng gusali ay puno ng mga bagong hirang na piskal at kanilang mga pamilya. Walang tigil ang tawanan at flash ng mga kamera. Sa gitna ng mga tao, nakatayo si Isabel Reyes sa tabi ng kanyang asawang si Miguel Cruz. Si Isabel, 24 na taong gulang, ay nakasuot ng isang light blue na bestida. Eksaktong 6 na taon na ang nakalipas mula nang talikuran niya ang sariling pangarap kahit na nagtapos siya sa isang kilalang law school para suportahan ang pag-aaral ng kanyang asawa para sa bar exam. Ang sinigang na niluluto sa maliit na apartment. Ang maraming gabi na tahimik siyang nakaupo sa tabi ng kanyang asawa na nagbabasa sa ilalim ng ilaw ng fluorescent lamp. Lahat ng mga tao na iyon ay para sa sandaling ito. Nang matanggap ni Miguel ang kanyang appointment, lumingon siya sa asawa na may masayang ngiti. Nang makita ni Isabel ang ngiting iyon, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang handbag. Isang maliit na kahon na ilang linggo na niyang inihanda. Nang buksan niya ito, kumislap sa liwanag ng tagsibol ang isang silver na tie pin. Dahan-dahan at maingat na inilagay ng kanyang mga daliri ang pin sa ilalim ng buhol ng kurbata ng kanyang asawa. Habang inaayos ang pin,
nakatingin ang kanyang mga mata sa dibdib ng asawa. Miguel, ang hustisya lang ang dapat mong protektahan. Ako na ang bahala sa pera. Mahina at mainit ang kanyang boses. Isang panunumpa at pangako para sa taong pinagkakatiwalaan niya sa buong mundo. Nakangiti pa rin si Miguel habang pinakikinggan ang mga salitang iyon. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, sa sandaling dumampi ang kamay ng asawa sa kanyang dibdib, bahagyang nanigas ang kanyang panga. Isang flash ng kamera, walang nakapansin. Ang pin, kung saan nakaukit ang salitang sanggalang, ay isang espesyal na regalo. Ang ibig sabihin ay proprotektahan kita. O mas eksakto, proprotektahan kita para manatili ka sa tamang landas. Iyon ang paraan ni Isabel para makayanan ang 6 na taon ng pagtitiis. Ngunit ang panunumpa na iyon ay narinig ng kanyang asawa bilang ibang salita. Sa araw na isinuot ni Miguel ang kanyang toga at tumanggap ng pagbati, ang laman lang ng kanyang bank account ay ang limitadong allowance na ibinibigay ng kanyang asawa sa isang takdang araw bawat buwan. Ang 200 milyong pisong yaman na minana mula sa pamilya, mga gusali sa sentro ng Maynila at mga financial asset. Lahat ay nakapangalan kay Isabel at pinamamahalaan sa ilalim ng kanyang mahigpit na mga patakaran. Sa labas, isa siyang kagalang-galang na bagong piskal, ngunit sa loob, si Miguel ay nasa isang sitwasyong wala ng atrasan. Sa kanyang stock trading account, na lingid sa kaalaman ng asawa, lumolobo na ang kanyang pagkalugi na umaabot na sa milyon-milyong piso. 3 beses sa isang araw tumutunog ang kanyang telepono dahil sa mga mensahe ng paniningil mula sa mga loan shark. Kung hindi siya makakabayad, pupuntahan siya sa kanyang trabaho, ang kanyang karera bilang isang tinitingalang piskal, ang kanyang posisyon sa lipunan, lahat ay magwawakas. Ang 15 milyong piso na kailangan niya para maiwasan ito ay isang halagang hindi niya kayang ipunin kahit sa buong buhay niya. At ang perang iyon ay nasa tabi lang niya, natutulog sa ilalim ng pangalan ng kanyang asawa. Pagkatapos ng seremonya, nagpakuha sila ng litrato sa hagdanan ng gusali. Inakbayan ni Isabel ang kanyang asawa at ngumiti sa kamera. Walang pagkukunwari sa kanyang mga mata. Isang tunay na tingin mula sa isang taong naghintay ng 6 na taon. Nang hapong iyon, binisita nila ang bahay ng mga magulang ni Isabel. Ang ina ni Isabel, si Elena, ay mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang manugang at napaluha. Miguel, iho, salamat sa lahat ng paghihirap mo. Sobrang ipinagmamalaki ka ni Isabel. Ngayon, magiging maganda na ang kinabukasan ninyo. Nanginginig ang boses ng matanda, luha ng isang ina na nakikita ang bunga ng 6 na taong sakripisyo ng kanyang anak. Hinawakan ni Miguel ng 2 kamay ang kamay ng kanyang biyenan at yumuko ng malalim. Nay, mula ngayon, hinding-hindi ko na hahayaang maghirap si Isabel. Huwag po kayong mag-alala. Napangiti ng maluwag si Elena sa mga salitang iyon. Napangiti rin si Isabel. Walang sino man ang nakakaalam kung anong kahulugan ang dadalhin ng mga salitang iyon sa hinaharap. Sa hardin ng bahay, may isang puno ng mangga. Itinanim daw ito noong taon na ipinanganak si Isabel. Malalim ang mga ugat nito sa isang sulok ng hardin at taon-taon ay namumunga ng kulay kahel na mangga. Dumaan si Isabel sa ilalim ng puno at tumingala sa mga sanga. Nay, mukhang marami na namang bunga ang mangga ngayong taon. Oo anak. Pagdating ng tag-araw, mamimitas tayo at gagawa ako ng mango float. Paborito raw ni Miguel, sabi mo. Sa gitna ng simpleng usapan ng mag-ina, sumisilip ang sikat ng araw sa mga dahon ng puno ng mangga. Iyon ang huling alaala ni Isabel sa tagsibol na iyon sa hardin ng kanilang bahay kasama ang kanyang ina. Sa sasakyan pa uwi, nakatingin lang sa labas ng bintana si Miguel at hindi nagsasalita. Dahan-dahang inilagay ni Isabel ang kanyang kamay sa braso nito. Lumingon siya at ninitian ang asawa. Kung ano ang nakatago sa likod ng ngiting iyon, hindi ipinaalam ng sikat ng araw ng tagsibol na iyon. At eksaktong 2 buwan mula sa araw na iyon ng tagsibol, naglaho si Isabel. Iniwan ang kumukulong sinigang sa kusina na wala siyang parang bula, mayo de sabonto,
207, ika-10 santat ng gabi. Ang isang kondominium sa Maynila ay nababalot ng katahimikan ng gabi. Ang ilaw mula sa mga poste ay humahaba sa semento ng parking lot at paminsan-minsan dala ng hangin ang amoy ng sampagwita mula sa mga halaman. Mula sa bintana ng isang bahay, maririnig ang tunog ng telebisyon at sa harap ng guardhouse, isang pusa ang nag-iinat. Isang ordinaryong gabi. Ang huling boses ni Isabel ay naitala sa isang tawag sa kanyang ina noong ika-28 ng gabing iyon. Ayon sa ina sa mga investigador, ang boses ng kanyang anak ay masaya at normal, walang kakaiba. Ngunit sa dulo ng tawag, sinabi raw ng kanyang anak, "Nay, nagluluto po ako ng sinigang. Kakain kami ni Miguel pag-uwi niya. Kayo po, kumain na." Iyon lang ang lahat. Pagkatapos ng tawag, malamang ay bumalik si Isabel sa kusina at hinalo ang sabaw sa kaldero. Baka naglagay siya ng kangkong, baka naghiwa siya ng labanos. Sa isip na maghain ng mainit na pagkain pag-uwi ng asawa tulad ng dati, at mula noon, tuluyan nang nawala ang anumang bakas ni Isabel sa mundong ito. Kinabukasan, nag-report si Miguel sa pulisya. Simple lang ang kanyang salaysay. Pag-uwi niya mula sa isang inuman, wala na ang kanyang asawa. Ang pitaka, pasaporte at sapatos na panlakad ay nandoon pa. At sa kusina, lumamig na ang sinigang na niluluto. Pagdating ng mga pulis sa lugar, nakakakilabot ang katahimikan sa loob ng bahay. Sa ibabaw ng tokador, magkatabing nakalagay ang pitaka at pasaporte. Sa harap ng shoe rack sa pasukan, maayos na nakalagay ang sapatos na madalas isuot ni Isabel. Sa sampayan, nakasampay pa ang mga nilabhan kagabi at sa pinto ng refrigerator may nakadikit na listahan ng mga bibilhin. Lahat ng pinto ay nakalock mula sa loob. Walang anumang bakas ng sapilitang pagpasok. At sa kusina, malamig at namuuna ang sinigang na huling hinawakan ni Isabel, isang perpektong pagkawala. Daan-daang pulis ang naghalughog sa mga kalapit na bundok, ilog, imbakan ng tubig at maging sa mga basurahan. Ngunit kahit isang hibla ng buhok o isang bakas ng paa ay hindi natagpuan, kahit isa. Sa panahon ng investigasyon, araw-araw na bumibisita si Miguel sa istasyon ng pulis para alamin ang progreso. Namumula ang kanyang mga mata at palaging paos ang boses. Sa harap ng mga reporter, umiiyak siya habang hawak ang litrato ng asawa. Siya mismo ang gumawa at namigay ng mga flyer ng nawawala at nag-alok ng pabuya. Naawa sa kanya ang publiko. Ang kwento ng isang bagong piskal na nawalan ng asawa 2 buwan pa lang matapos mahirang ay nakapukaw ng simpatya. Tinatapik siya sa balikat ng kanyang mga kasamahang piskal at nililibre siya ng pagkain ng kanyang mga senior para aliwin. Iniulat ito ng media bilang misteryosong pagkawala ng asawa ng isang piskal. Bago pa man matuyo ang kanyang mga luha, nagbigay ng testimonya si Miguel sa mga investigador. Nang tanungin tungkol sa kanyang mga ginawa noong gabing iyon, walang pag-aalinlangan siyang sumagot. Nung gabing iyon, may inuman kami ng mga senior ko sa BGC. Sumama ako hanggang second round, tapos nagpa-drive na ako pauwi. Pagdating ko, wala na si Isabel. Sigurado akong hindi siya pumunta sa bahay ng nanay niya. Wala naman siyang dahilan para pumunta doon. Hindi nanginginig ang kanyang boses. Tamang-tama ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ang kanyang mga kamay ay maayos na nakapatong sa kanyang mga tuhod, ngunit may isang nakatagong tala sa file ng kaso. Sa oras na sinabi ni Miguel na nagpa-drive siya pauwi, naitala ng ETC ng kanyang sasakyan na dumaan ito sa isang interchange malapit sa bahay ng kanyang biyenan. 11:12 ng gabi, isang direksyon na salungat sa daan pauwi mula sa lugar ng inuman. Ngunit hindi ito natutukan ng investigation team noon. Ang suspek ay isang aktibong piskal, walang bangkay na natagpuan at walang malinaw na ebidensya. Ang kaso ay nauwi sa wala at unti-unting numipis ang file ng kaso. 3 buwan matapos ang pagkawala, unang beses na binuksan ni Miguel ang ganitong usapan sa kanyang biyenan. Magkatabi silang nakaupo sa sofa, nakatingin sa litrato ng nawawalang anak, mahina at mabigat ang boses niyang nagsalita. "Nay, sa tingin ko kailangan ko na ring tanggapin.
Baka wala na talaga sa mundong ito si Isabel. Itinaas ng biyenan ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga mata. Tinitigan siya ni Miguel ng diretsyo at nagpatuloy. Sa tingin ko, mas makakabuti para kay Isabel at para sa inyo, Nay, kung aayusin na natin ang death certificate. Hindi naman tayo pwedeng maghintay ng ganito habang buhay. Pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Mukha itong totoong luha. Ngunit, sa isang sitwasyon na kahit bangkay ay hindi pa natatagpuan, ang mga salitang iyon na nasa anyong nakaraan na ay naitala bilang isang bahagi ng investigasyon, walang nakapansin. Sa araw na iyon, walang naisagot ang biyenan. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang manugang at umiyak ng umiyak. Ang sama ng loob at kalungkutan ng isang ina na nawalan ng anak ay tila ipinasa niya sa kamay na iyon. Naniwala siyang ang luha ng kanyang manugang ay katulad ng sa kanya. Iyon ang pinakamalupit na bahagi. Habang umiiyak ang biyenan para sa kanyang anak, ang may-ari ng mga luhang iyon ay kinakalkula na ang susunod na hakbang. Ang halagang 500 milyong piso ay dahan-dahan ngunit tiyak na inililipat sa kanyang pangalan sa kanyang isipan. Naniwala ang mundo sa pag-arte ng salarin. At sa ibabaw ng tiwalang iyon, lalong tumigas ang maskara ng demonyo. Lumipas ang 17 taon, dumating ang tagsibol, lumipas ang tag-araw, nalagas ang taglagas, at natunaw ang taglamig, at muling dumating ang tagsibol. Sa paglipas ng 17 tagsibol, walang sino man ang nakaalam. Noong madaling araw ng Mayo, 1-7, muling tinapakan at pinatag ang lupa sa ilalim ng puno ng mangga. Tinakpan ito ng mga nalaglag na dahon. Dumating ang umaga na parang walang nangyari. Paminsan-minsan, bumibisita si Miguel sa bahay ng kanyang biyenan. Minsan o 2 beses sa isang buwan, kumakain siya ng luto ng biyenan, umiinom ng tsaa at tumatanggap ng aliw. Sa bawat pagbisita niya, may dala siyang pasalubong. Mamahaling bitamina, isang basket ng prutas, mga gift set. Sa bawat pagkakataon, hinahawakan ng biyenan ang kamay ng kanyang manugang at sinasabi, "Miguel, iho, nabubuhay na lang ako dahil sa pag-aalaga mo. Kung nandito lang si Isabel, siguradong matutuwa siya." Yumuyuko ng malalim si Miguel sa mga salitang iyon. Ang kanyang ekspresyon ay laging pareho. Nandoon pa rin ang puno ng mangga. Kahit noong tag-araw ng taon na nawala ang kanyang asawa, namunga pa rin ito. Puno ng kulay kahel na mangga ang mga sanga at kasama ni Miguel ang kanyang biyenan na namitas gamit ang isang mahabang panungkit. Umupo sila sa beranda at nagbalat ng mangga. Siya ang unang kumagat. "Ang tamis po talaga ng mangga ngayon, Nay." Ngumiti ang biyenan at tinanggap ito. Kung saan nanggaling ang tamis na iyon, kung ano ang nakabaon sa ilalim ng lupa noong tagsibol na iyon, hindi niya kailanman inakala na sa lalim na isang talampakan nakahandusay si Isabel. Lumipas ang 1 taon mula nang mawala ang asawa. Nagsimula ng kumilos si Miguel para sa proseso ng presumptive death sa korte. Bilang isang taong pinakamaalam sa batas, alam niyang pagkatapos ng isang takdang panahon, legal nang ituturing na patay ang isang taong nawawala. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay habang inihahanda ang mga dokumento, hindi rin nanginginig ang kanyang boses habang nagsasalita sa harap ng hukom. Ang 500 milyong pisong yaman ay dahan-dahan ngunit legal na naililipat sa pangalan ni Miguel, ang mga gusali sa Maynila, ang lupa sa Bulacan, mga financial asset, isa-isang nailipat ang mga bagay na pinrotektahan ni Isabel sa loob ng 6 na taon ng kanyang kabataan. Habang pinapanood ng biyenan ang proseso, wala siyang sinabi. Para sa kanya, natural lang na ayusin ng manugang ang lahat dahil wala na ang kanyang anak. Sa halip, nahihiya pa siya sa kanyang manugang. "Miguel, iho, pasensya ka na at nahihirapan ka dahil hindi ko pinalaki ng maayos si Isabel. Bilang ina, wala akong mukhang maihaharap sa iyo." Sa mga salitang iyon, mahigpit na hinawakan ni Miguel ang kamay ng biyenan. "Nay, wag po ninyong sabihin yan. Nandito naman po ako sa tabi ninyo. Kung gaano kalamig at kakalkulado ang init ng kamay na iyon, hindi niya kailanman malalaman." Lumipas ang 3 taon.
Unti-unting umangat ang posisyon ni Miguel sa piskalya. Ang titulo bilang piskal na ulila sa asawa ay nagdagdag pa ng isang makataong imahe sa kanya. Minahal siya ng kanyang mga senior at hinangaan siya ng kanyang mga junior. Sa korte, walang kasing talas niyang ginigisa ang mga akusado kapag nagsasalita siya tungkol sa hustisya, hindi nanginginig ang kanyang boses. Namunga muli ang puno ng mangga sa taong iyon. Tuwing undas, siguradong bumibisita si Miguel sa bahay ng kanyang biyenan. Nagtitirik siya ng kandila at nag-aalay ng dasal sa harap ng altar na inihanda ng biyenan. Pinupunasan niya ang kanyang luha sa harap ng litrato ni Isabel. Sa litratong iyon, nakasuot si Isabel ng light blue na bestida at nakangiti. Ang litratong kuha noong araw ng kanyang panunumpa. Pagkatapos ng undas, umuupo siya kasama ang biyenan sa beranda sa tabi ng puno ng mangga. Magkatabi silang nakaupo at nakatingin sa walang taong hardin. Sa bawat pagkakataon, naninigarilyo si Miguel. Pagkatapos ng isang yosi, itinutusok niya ito ng malalim sa lupa malapit sa puno ng mangga. Habang pinapanood siya ng biyenan, naaawa siyang nagsasabi, "Miguel, iho, masisira ang katawan mo sa kakayosi." "Opo, Nay. Kaunti na lang po." Kukuha ulit siya ng isa at sisindihan. Ang upos ay muling ibinabaon sa lupa. Lumipas ang 5 taon. Nagsimulang maglagay si Miguel ng mga paso sa beranda sa tabi ng puno ng mangga. Noong una, isang paso lang ng gumamela. Nang sumunod na taon, may santan na. Taon-taon ay nadadagdagan ang mga paso at hindi na malayan, naging isang maliit na hardin na ang beranda. Sumisilip ang mga kapitbahay at nagsasabi, "Piskal Cruz, ang galing niyo rin palang mag-alaga ng halaman, ang bait ninyo." Ngumingiti siya ng may kababaang loob. "Mahilig po kasi sa bulaklak ang asawa ko." Sa mga salitang iyon, naaantig ang puso ng mga kapitbahay. Isang ulirang asawa na, kahit nawalan na, ay patuloy na pinapahalagahan ang mga bagay na gusto ng kanyang kabiyak. Iyon ang paraan kung paano siya naaalala ng mga tao sa kanilang lugar. Sa ilalim ng mga paso, sa ilalim ng beranda, isang talampakan ang lalim, nandoon pa rin si Isabel. Lumipas ang 10 taon. Kung bibilangin sa araw, 3,650 araw. Ngunit sa ilalim ng puno ng mangga, hindi tumatakbo ang oras. Huminto ito noong madaling araw ng Mayo 21, 2007. Sa panahong iyon, unti-unting nawawalan ng paningin ang biyenan. Ang mga taon ng paghahanap sa anak sa buong bansa, ang libu-libong madaling araw na hindi makatulog dahil sa masasakit na salita ng mga kapitbahay ay unti-unting kinain ang kanyang paningin. Kahit malabo na ang kanyang mata, araw-araw siyang pumapasok sa kwarto ng anak at inaayos ang mga bitamina at gamot, mga mamahaling gamot na bigay ng kanyang manugang. Pag-uwi ni Isabel, kailangan niyang inumin ito. Siguradong nanghina na ang katawan niya. Nanginginig ang mga kamay ng biyenan habang inaayos ang mga kahon. Nakikita ni Miguel ang itsura niya at sinasabi, "Nay, alagaan niyo rin po ang sarili ninyo." Pag-uwi ni Isabel, kailangan makita niya, "Kayong malakas." Tumango ang biyenan sa mga salitang iyon. Hindi niya kailanman inakala na ang mga salitang iyon ay mula sa bibig ng taong nagbaon sa kanyang anak sa lupa. At isang araw ng tag-araw, 15 taon na ang nakalipas. Dinalaw ni Miguel ang biyenan at habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin, kaswal niyang sinabi, "Nay, hindi ko na po alam kung saan napunta yung tie pin na bigay sa akin ni Isabel. Matagal na rin pong nawawala." Ikinurap ng biyenan ang kanyang malabong mga mata at sumagot, "Ganun ba? Sige, ibibili na lang kita ng bago, iho." Ngumiti siya ng bahagya. Mas alam niya kaysa kanino man kung nasaan ang tie pin na iyon. Isang oras na biyahe mula sa Maynila. Sa hardin ng isang bahay sa labas ng Bulacan, isang talampakan sa ilalim ng puno ng mangga. Sa pagitan ng mga daliri ng isang taong hanggang sa huli ay mahigpit itong hinawakan at hindi binitawan. Sa loob ng 17 taon, kumalat ang mga ugat ng puno ng mangga. Taon-taon itong namumulaklak at namumunga. Pinipitas ni Miguel ang mga mangga at ibinabahagi sa biyenan.
ginagawang mango float ng biyenan ang mga mangga at ipinamimigay sa mga kapitbahay. Sinasabi ng mga kapitbahay na matamis ito, walang alam ang mundo, ngunit alam ng lupa, alam ng mga ugat, at ang taipin sa kamay na iyon, sa loob ng 17 taon, ay hindi binitawan ang katotohanan kahit isang saglit. Isang panahon na nakakadurog ng puso, ngunit ang karma ay tiyak na darating. Naantala lang ito ng kaunti. Papalapit na ang tagsibol ng 2024. Ibalik natin ng kaunti ang orasan. Umaga ng Mayo 22, 2007, ika-4 na araw mula nang mawala si Isabel. Binuksan ng biyenan ang bintana ng kwarto ng kanyang anak. Iniisip niya na baka kung pumasok ang hangin, maamoy ito ni Isabel at umuwi. Kahit alam niyang hindi makatwiran, iyon ang ginawa ng kanyang katawan bilang isang ina. Sa labas ng bintana, nakikita ang puno ng mangga. Ang puno ng mangga noong Mayo ay puno ng luntiang dahon. Kapag humahangin, sabay-sabay na gumagalaw ang mga dahon. Pinagmasdan ito ng biyenan at bumulong. Isabel, anak, nasaan ka na? Nandito lang si nanay. Walang sagot. Hangin lang ang dumaan. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang mahabang paglalakbay ng biyenan. Nagpaprint siya ng daan-daang kopya ng litrato ng kanyang anak. Ipinalaminate niya ito at idinikit sa mga istasyon ng tren, terminal ng bus, mga eskinita sa palengke, at mga poste ng MRT sa buong bansa. Kapag nababasa ng ulan at nasisira ang mga flyer, gagawa ulit siya at ididikit. Nangapal ang kanyang mga kamay sa pandikit at sumakit ang kanyang mga tuhod sa kalalakad. Mula sa Maynila hanggang sa Cebu, Davao, Baguio, walang istasyon na hindi niya pinuntahan. Sa bawat istasyon, pinipigilan niya ang mga tao at ipinapakita ang litrato ng kanyang anak. Excuse me po, nakita niyo po ba ang taong ito? Anak ko po siya. Nawala po siya noong Mayo 2007 sa Maynila. Pakiusap po, tingnan niyo lang po kahit isang beses. Karamihan sa mga tao ay umiiling at naglalakad palayo o kaya'y kinukuha ang flyer, tinitingnan sandali at itinatapon sa basurahan. Kahit nakikita ito ng biyenan, nag-aalok pa rin siya ng flyer sa susunod na tao. Ang sakit ng pangungulila ang nagpapagalaw sa kanyang mga paa. Ngunit hindi balita tungkol sa kanyang anak ang bumabalik. Nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa kanilang lugar 2 buwan matapos ang pagkawala. Noong una, bulong-bulungan lang. Unti-unting lumakas at sa huli ay nakarating na sa pandinig ng biyenan. Isang araw, habang namimili, narinig niya ang boses ng isang kapitbahay sa kanyang likuran. Yung anak daw diyan sa bahay na yan. Tumakas kasama ang isang binatang lalaki. Dala ang pera. Sinira pa ang kinabukasan ng asawa niyang piskal, ang kapal ng mukha. Natigilan ang biyenan. Siguro naging piskal na ang asawa niya kaya wala na siyang pakialam. Sa panahon ngayon, saan ka makakakita ng ganyang babae? Hindi lumingon ang biyenan. Hindi rin niya itinaas ang kanyang mukha. Mahigpit lang niyang hinawakan ang kanyang bayong at dahan-dahang naglakad. Pag-uwi sa bahay at pagsara ng pinto ng kwarto, doon siya napahagulgol. Umiyak siya nang walang tunog. Sa kwarto ng kanyang anak, yakap-yakap niya ang kahon ng mamahaling bitamina at bumaluktot na parang isang hayop. Luha ng dugo. Lumipas ang panahon. Dumating ang tagsibol. Lumipas ang tag-araw. Nalagas ang taglagas. At natunaw ang taglamig. At muling dumating ang tagsibol. Sa bawat pagpapalit ng taon, lalong lumalamig ang tingin ng mga tao sa kanilang lugar. Ang mga matang nakatingin sa biyenan ay puno ng pagkutya sa halip na awa. Ang tatak bilang ina ng anak na tumakas dala ang pera ay hindi nabura. Tinanggap ng biyenan ang tatak na iyon ng buong katawan. Hindi siya nagpaliwanag. Daan-daang beses niyang gustong isigaw na, hindi ganoon ang anak ko, ngunit nilulunok na lang niya. Sa halip, araw-araw siyang gumigising ng 4:00 ng umaga para magdasal. Panginoon, ituro niyo po kung nasaan ang aking Isabel. Kung buhay pa po siya, ibalik niyo po siya sa akin. Kung may nangyari na pong masama, bigyan niyo po siya ng kapayapaan. 1 oras siyang nagdarasal araw-araw. Lumipas man ang 5 taon o 10 taon,
hindi ito huminto. Ang kwarto ng kanyang anak ay nanatiling ganoon. Walang inalis ang biyenan sa kwarto ni Isabel, ang lipstick sa tokador, ang mga libro ng batas sa mesa, ang light blue na bestida na nakasabit sa hanger, lahat ay nandoon pa rin. Araw-araw niyang pinupunasan para hindi maalikabukan. Binubuksan niya ang bintana para pumasok ang hangin. Isinalansan niya ang mga bitamina sa isang sulok ng kwarto. Pag-uwi ni Isabel, kailangan niyang inumin ito, siguradong nanghina na ang katawan niya. Isang pader ng kwarto ang napuno ng 10 taon na kahon ng bitamina. Sa panahong iyon, humina na rin ang katawan ng biyenan. Nagsimula sa puso, ang sakit sa kanyang mga mata ay unti-unting lumala. Noong una, malabo lang. Paglipas ng 5 taon, mga hugis na lang ang nakikita niya. At paglipas ng 10 taon, liwanag at dilim na lang ang nakikilala niya. Sabi ng doktor, wala nang lunas. Kahit ganoon, araw-araw siyang lumalabas sa hardin. Gamit ang tungkod, dahan-dahan siyang naglalakad at umuupo sa beranda sa ilalim ng puno ng mangga. Tinitingnan niya ang puno ng mangga gamit ang kanyang malabong mata. Pinakikinggan niya ang pagaspas ng mga dahon. Kapag tag-araw, naaamoy niya ang amoy ng hinog na mangga. Naalala niya noong bata pa si Isabel, sinubukan niyang umakyat sa punong ito at nahulog, nasugatan ang tuhod. Naalala niya kung paano sila gumawa ng mango float mula sa mga pinitas na mangga. Ang libu-libong pag-uusap nila ng kanyang anak habang nakaupo sa ilalim ng puno. Kahit hindi na siya makakita, naaalala pa rin niya ang lahat. Isabel, anak, nandito si nanay. Nakaupo na naman ako sa tabi ng puno ng mangga, sa tabi ng paborito mong puno. Mahina at nanginginig ang boses ng biyenan. Walang sagot, hangin lang ang dumaan. Sa ilalim ng punong iyon, isang talampakan ang lalim, pinakikinggan ni Isabel ang boses ng kanyang ina. Sa loob ng 17 taon, gumaan ang loob ng biyenan sa tuwing dumarating ang kanyang manugang. Pinagsasaluhan nila ang pagkain na dala nito at sumasandal siya sa mga salita ng aliw nito. Naniwala siyang pinupunan ng kanyang manugang ang puwang na iniwan ng kanyang anak. Kung wala ang tiwalang iyon, baka hindi niya nakayanan. Iyon ang pinakamalupit na katotohanan. Ang taong pumatay sa kanyang anak ang umaaliw sa inang naghihintay dito. Pinipitas ang manggang tumubo sa ibabaw ng buto ng kanyang anak at iniaabot sa ina, umuupo sa ibabaw ng libingan ng kanyang anak at umaarte na nangungulila rito. At tinanggap ng ina ang pag-arte na iyon bilang katotohanan at nagtiis ng 17 taon. Noong tagsibol ng 2024, biglang lumala ang kalusugan ng biyenan. Hindi na niya kayang maglakad sa hardin dahil sa namamagang mga paa. Dahil sa payo ng mga nasa paligid na imposible nang manirahan mag-isa sa bahay na iyon, nagpasya siyang ibenta na ito. Habang naghahanda para sa paglipat, tumawag siya sa isang hardinero para ipaayos ang hardin. May isang puno ng mangga sa hardin. Gusto kong ipabunot mo. Kung ibebenta ko ang bahay, kailangan malinis ang hardin. Sa kabilang linya, narinig ang boses ng hardinerong si Cardo. Sige po, Nay. Pupunta po ako diyan sa mga susunod na araw. Ibinaba ng biyenan ang telepono at sandaling tiningnan ang direksyon ng puno ng mangga. Sa malabong mata, mga malabong hugis na lang ang nakikita niya. Isabel, anak, pasensya ka na. Pati ang punong ito, hindi na kayang protektahan ni nanay. Kung gaano kalalim ang ibang kahulugan ng mga salitang iyon, hindi pa niya alam. Ngunit ang katotohanan ay hindi mananatiling nakabaon magpakailanman. Ang lupang nanahimik sa loob ng 17 taon ay handa ng magsalita. Mayudlabi 2024 ika-2:12 ng hapon, isang malaking butas ang naiwan kung saan binunot ang puno ng mangga. Sa lugar kung saan hinukay ang lupa at pinutol ang mga ugat, tahimik na kumikilos ang mga investigador ng SOCO na nakasuot ng puting protective suit. Sa bawat flash ng kamera, malamig na naitala ang karumal-dumal na anyo sa loob ng butas. Si Hepe Ignacio, na namumuno sa investigation team, ay tumayo sa isang gilid ng crime scene at binuksan ang file ng kaso mula 17 taon na ang nakalipas. Manipis lang ang file, walang bangkay, walang tiyak na ebidensya.
Investigasyon, itinigil. 3 linya lang ang buod ng 17 taon. Dahan-dahang binuklat ni Hepe Ignacio ang mga pahina at huminto sa isang bahagi, ang pahina ng testimonya ni Miguel Cruz. Pagkatapos ng inuman, gumamit ng driver service, dumiretso sa bahay. Walang pagbiyahe, patungo sa direksyon ng bahay ng biyenan. Matagal na tumitig ang mga mata ni Hepe Ignacio sa mga salitang iyon. Lumapit ang isang investigador at mahinang nagulat. Hepe, nakumpirma na po ang ETC record noon. Dumaan po ang sasakyan ni Miguel Cruz sa interchange sa lugar na ito noong gabi ng Mayo 9, 2007, 11:11 ng gabi. Salungat po ito sa direksyon pauwi mula sa lugar ng inuman. Hindi inalis ni Hepe Ignacio ang tingin sa file at nagtanong, kinumpirma ba ng investigation team noon ang record na ito? Sandaling natahimik ang investigador. May record po. Ngunit noon, itinuring lang itong simpleng pagdaan. Dahil ang suspek ay isang aktibong piskal at walang bangkay, isinara ni Hepe Ignacio ang file. Ang record na iyon na tahimik na natutulog sa loob ng file ng kaso sa loob ng 17 taon ay muling nabuhay. Tumayo si Hepe Ignacio at pumasok sa crime scene. Kinukuha ng mga investigador ng SOCO ang mga sampol ng lupa sa paligid ng kalansay. Isa sa kanila ay may kinuha gamit ang tiyani at tinawag si Hepe Ignacio. Hepe, tingnan niyo po ito. Isang upos ng sigarilyo, nakabaon sa ilalim ng lupa. Hindi lang isa, 3, 5, 7. Sunod-sunod na lumabas ang mga upos mula sa lupa sa paligid ng mga ugat ng puno ng mangga. Nanliit ang mga mata ni Hepe Ignacio. Ipadala sa DNA test. Isama ninyo sa mga piraso ng plastic sheet at dalhin sa crime lab. Tumango ang investigador at isa-isang inilagay ang mga upos sa evidence bag. Makalipas ang 4 na araw, lumabas ang resulta mula sa crime lab. Ang DNA na nakuha sa mga upos ng sigarilyo ay tumugma sa DNA ni Miguel Cruz. Sa mga piraso ng itim na plastic sheet na bumabalot sa kalansay, may mga bakas na tumugma sa pattern ng kanyang fingerprint. Nagutos ang investigation team ng search warrant sa bodega ng bahay ni Miguel. Isang pares ng leather na sapatos mula 17 taon na ang nakalipas, hindi pa rin itinatapon at nakatago sa ilalim ng bodega. Mula sa suwelas ng sapatos na iyon, natagpuan ang isang espesyal na uri ng lupa na matatagpuan lang sa paligid ng puno ng mangga. Isang uri ng lupa na sa lugar lang na iyon sa Bulacan matatagpuan. Ang mga salita niyang hindi man lang siya lumapit sa bahay ng kanyang biyenan ay nakaukit mismo sa suwelas ng kanyang sapatos. Lumitaw ang ikalawang kasinungalingan. Kinausap ng mga investigador si Miguel kinabukasan matapos lumabas ang resulta. Isang mataas na opisyal, isang senior state prosecutor, isang upuan kung saan sa loob ng 17 taon ay ginisa niya ang maraming akusado. Inilapag ng investigador ang mga dokumento ng resulta sa mesa, nakatingin lang sa mga dokumento si Miguel at sandaling natahimik at dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mukha at tiningnan ang investigador. Ang kanyang ekspresyon ay hindi pa rin nagbabago, hindi sapat ang mga ito. Ang ETC record ay maaaring dahil lang sa dumaan ako sa lugar na iyon para sa ibang pakay. Ang lupa sa sapatos ay maaaring mula sa mga naunang pagbisita ko sa bahay. Ang mga upos ng sigarilyo ay natural lang na makita doon dahil doon ako naninigarilyo sa tuwing bumibisita ako. Kalmado ang kanyang boses. Lohikal. Mga salita ng isang taong hinasa sa korte sa loob ng 17 taon. Hindi nagsalita ang investigador at kumuha pa ng isang dokumento at inilapag sa mesa. Ang resulta ng pagsusuri sa typin. Sa unang pagkakataon, nanginig ang mga mata ni Miguel habang nakatingin sa dokumentong iyon. Dahan-dahang nagsalita ang investigador. Ang typin na natagpuan sa kamay ng kalansay. Ang pansara ng pin ay baluktot dahil sa malakas na puwersa, mga bakas ng paglaban, at mula sa mga microscopic tissue sa ibabaw ng pin, natagpuan ang DNA ni Fiscal Cruz. Ang huling hinawakan ng biktima ay ang pin na nasa dibdib mo. Pagkatapos ng mga salitang iyon, matagal na nakatingin si Miguel sa mga dokumento. Binalot ng katahimikan ang opisina, ang sandali kung kailan natanggal ang huling depensa.
Nang hapong iyon, kinumpirma ng investigation team ang impormasyon ng pag-alis ni Miguel sa bansa, 2 araw mula ngayon, patungong Southeast Asia. Isang one-way ticket, pinirmahan ni Hepe Ignacio ang huling pirma sa request para sa arrest warrant. Mayo, 11, 20, Sayin, 23 ng umaga. Sa departure gate ng Ninoy Aquino International Airport, hila-hila ni Miguel Cruz ang isang itim na maleta habang naglalakad patungo sa departure gate. Maayos ang kanyang suit. Hindi mabilis o mabagal ang kanyang paglakad. Paglakad ng isang taong nagtiis ng 17 taon, nang biglang may tumawag mula sa kanyang likuran. Miguel Cruz. Sandali lang. Huminto ang kanyang paglakad. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Hepe Ignacio kasama ang 2 investigador. Inaaresto ka namin sa kasong murder at pagtago ng bangkay. Sa sandaling ipinosas siya, walang sinabi si Miguel, walang paglaban. Isang beses lang siyang pumikit at dumilat. Huminto ang mga taong naglalakad sa lobby ng airport at tumingin, nag-flash ang mga kamera. May nag-video gamit ang smartphone, ang kamay na may posas, ang eleganteng suit. Sa dibdib ng suit na iyon, may nakasuksok na tie pin, ang bagong binili ng kanyang biyenan. At ang katotohanan ng araw na iyon, matapos ang 17 taon sa dilim, ay sa wakas ay nagsimulang lumabas. Mayo 11, 2024, 3:15 ng hapon. Ang interrogation room ng pambansang tanggapan ng piskalya ay malamig sa ilalim ng ilaw ng fluorescent lamp. Puti ang mga pader, kulay abo ang mesa, at walang amoy ang hangin. Ang taong sa loob ng 17 taon ay nakaupo sa kabilang panig ng silid na ito at ginigisa ang maraming akusado ay ngayon ay nasa upuan na iyon. May pulang marka ng posas sa pulso ni Miguel Cruz. Maayos pa rin ang kanyang suit, walang kahit isang hibla ng buhok na magulo. Maayos na nakapatong ang kanyang 2 kamay sa mesa at nakatingin siya sa harap. Hinila ni Hepe Ignacio ang isang upuan, umupo at binuksan ang file. Sandaling katahimikan ang bumalot sa interrogation room. Hindi nagmamadali si Hepe Ignacio. Dahan-dahan niyang binuklat ang file at inilapag ang isang litrato sa mesa, ang litrato ng kalansay na natagpuan sa ilalim ng puno ng mangga. Sa tabi nito, inilagay niya ang litrato ng tie pin. Tiningnan ni Miguel ang mga litrato. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Nagsalita si Hepe Ignacio. Balikan natin ang gabi ng Mayo 20, 2007, Piskal Cruz. Ang mga salitang iyon ay tumama sa pader ng interrogation room at umalingaw-ngaw. Malinaw ang resulta ng forensic autopsy. May mga bakas ng bali dahil sa panlabas na puwersa sa cervical vertebrae ng kalansay. Ang sanhi ng kamatayan ay suffocation dahil sa pagdiin sa leeg. Mula sa paraan ng pagtali sa plastik hanggang sa anggulo ng pagkabaon ng mga upos ng sigarilyo, muling binuo ng siyentipikong investigasyon ang gabing iyon, bawat frame. Gabi ng Mayo 20, 2007, 11:30 ng gabi. Umalis si Miguel ng mas maaga sa inuman. Sa kanyang isipan, ilang araw nang paulit-ulit ang parehong numero. Ang halaga ng pagkalugi sa stock, ang deadline na ibinigay ng loan shark, ang 15 milyong piso na kailangan para maiwasan ang panlipunang kamatayan. Ang sagot sa lahat ng numerong iyon ay isa lang, ang 500 milyong piso na natutulog sa ilalim ng pangalan ng kanyang asawa. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang kondominium, sumalubong ang amoy ng sinigang mula sa kusina. Kumukulo ang sabaw sa isang kaldero na walang takip. Nakita niya ang kangkong at labanos, ang sinigang na laging niluluto ni Isabel, nakasuot pa ng apron si Isabel at nakatayo sa kusina. Nang makita niya ang mukha ng kanyang asawa, nanigas ang kanyang ekspresyon, hindi amoy alak. Ibang bagay, ang tingin ng kanyang asawa. Miguel, bakit ang aga mo? Hinubad ni Miguel ang kanyang kurbata at umupo sa sofa. Isabel, kailangan kong gumamit ng pera. Kailangan ko agad. Hininaan ni Isabel ang apoy sa kalan, pinunasan ang kamay sa apron at lumabas sa sala. Magkano? 15 milyon. Katahimikan ang namayani.
Umupo si Isabel sa silya sa tapat ng sofa. Tinitigan niya ng diretso ang mga mata ng kanyang asawa. Para saan ang perang yan? Miguel, nagsugal ka na naman ba? Umiwas ng tingin si Miguel. Magkano ang natalo mo? Magsabi ka ng totoo. Hindi na yan mahalaga. Kailangan ko ng 15 milyon ngayon din. Sandaling tinitigan ni Isabel ang asawa at dahan-dahang tumayo. Hindi nanginginig ang kanyang boses. Sa halip, sobrang kalmado nito at ang kalmadong iyon ay mas naging matigas pakinggan. Miguel, sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko ibibigay. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa sala. May nawala sa mukha ni Miguel, hindi maliit na bagay. Isang bagay na inalagaan niya sa loob ng 6 na taon ang biglang gumuho. Nang makita ni Isabel ang mga matang iyon, likas siyang napaatras. Ang kanyang kamay ay biglang umabot sa dibdib ng asawa. Isang ugali niya na kapag kinakabahan o may matinding hiling, inaayos niya ang kurbata ng asawa. Naramdaman ng kanyang mga daliri ang silver na tie-pin, ngunit ng gabing iyon, sa halip na ayusin ang tie-pin, mahigpit niya itong hinawakan. Sa kusina, patuloy na kumukulo ang sinigang. Nakatala sa autopsy report na kitang-kita ang mga bakas ng paglaban, ang direksyon at anggulo ng bali sa leeg, ang posisyon ng mga buto ng daliri, ang pagkakabaluktot ng pansara ng tie-pin. Lumaban si Isabel hanggang sa huling sandali, at ang huling lakas na inipon niya para hawakan ay ang tie-pin sa dibdib ng kanyang asawa. Sanggalang. Ang ibig sabihin ay proteksyon. Ang pin na ibinigay niya para protektahan ang asawa ay iniwan ng asawa bilang ebidensya sa sandali ng kanyang kamatayan. Iyon ang huling paglaban na iniwan niya sa mundo. Ang kanyang huling boses. Pagkatapos ng krimen, kumilos si Miguel. Maingat niyang binalot ang asawa sa itim na plastic sheet at isinakay sa sasakyan. 11:12 ng gabi. Dumaan siya sa interchange malapit sa bahay ng biyenan. Kinakalkulan niya ang oras kung kailan natutulog na ang biyenan. Pumasok siya sa hardin. Pinili niya ang puno ng mangga. Dahil ba ito ang paboritong puno ni Isabel o dahil kinakalkulan niyang ito ang lugar na hinding-hindi huhukayin ng biyenan? Hindi na natin malalaman. Ang katotohanan na lang na naiwan ay doon niya ibinaon ang pala. Naghukay siya. Ibinaba niya ang asawa. Tinabunan niya ng lupa. Pinatag niya. Nanigarilyo siya. Itinusok niya ang upos sa lupa. Dumating ang umaga. Naligo siya at inayos ang kurbata. Nag-report siya sa pulisya. Nanginginig ang boses at tamang-tama ang pagpatak ng luha. Sa interrogation room, isinara ni Hepe Ignacio ang file, Piskal Cruz. May huli akong tanong. Nakatingin sa harap si Miguel. Ang huling hinawakan ni Isabel ay ang tie-pin sa dibdib mo. Alam mo iyon. Pero sa loob ng 17 taon, sinabi mo sa biyenan mo na nawala ang pin. Paano mo nagawa iyon? Matagal na hindi nagsalita si Miguel. Bahagyang kumurap ang ilaw ng fluorescent lamp. Sa wakas, nagsalita siya. Tatawag ako ng abogado. Iyon ang kanyang huling sagot. Ang bibig na sa loob ng 17 taon ay ginisa ang maraming akusado sa ngalan ng batas ay pinili ang mga huling salitang iyon sa harap ng hustisya. Ang lumamig na sinigang sa kusina, ang pitaka at pasaporte sa tokador, ang maayos na sapatos sa pasukan. Lahat ng mga bagay na iyon, matapos ang 17 taon, ay sa wakas ay natagpuan ang kanilang tamang lugar. Nobyembre 11, 2024, ika-10 ng umaga. Sa Regional Trial Court Branch 417, puno ang courtroom. Mga taong naaalala ang kasong ito mula 17 taon na ang nakalipas, mga taong ngayon lang nalaman, mga reporter at mga taong nakasuot ng toga. Lahat ay nagpipigil ng hininga. Mainit ang aircon, ngunit malamig ang hangin sa loob ng korte. Nakaupo si Miguel sa upuan ng akusado. Ang taong 17 taon na ang nakalipas ay nasa kabilang panig ng korte na ito at matalas na nagsasalita laban sa mga akusado. Ngayon, walang tie-pin sa kanyang suit. Blanko ang kanyang dibdib. Nakatingin siya sa harap. Hindi pa rin mabasa ang kanyang ekspresyon. Sa unang hilera, naroon ang ina,
nakaupo habang inaalalayan ng mga tauhan ng korte, 88 anyos, gamit ang tungkod, kinaladkad ang namamagang mga paa, pumunta siya sa lugar na ito. Ang inang mula nang mawala ang kanyang anak, hanggang ngayon ay hindi sumuko kahit isang araw. Hawak niya ang isang lumang panyo, isang panyong binurdahan at ibinigay sa kanya ni Isabel noong bata pa ito. Sa loob ng 17 taon, hawak-hawak niya ang panyong iyon habang umiiyak. Sinimulang basahin ng hukom ang hatol. Lalong tumigas at lumamig ang hangin sa loob ng korte. Ang akusadong si Miguel Cruz ay hinahatulan ng reclusion perpetua. Sa sandaling iyon, pumikit at dumilat si Miguel. Iyon lang, hindi siya nanginig, hindi siya yumuko. Ang huling ekspresyon ng isang taong nagsusuot ng maskara sa loob ng 17 taon. At mula sa unang hilera ng upuan, may narinig na tunog. Nahulog ang panyo ng matanda sa sahig. Nahulog ang tungkod. Hinawakan niya ng 2 kamay ang sahig ng korte at bumagsak, lumapit ang mga tauhan ng korte. Ngunit hindi siya tumayo. Umiyak siya ng walang tunog. At maya-maya, isang nakakadurog na hagulgol ang lumabas mula sa kanyang maliit na katawan. Ang tunog ng 17 taon ng kalupitan na biglang sumabog. Ako, tinapakan ko ang sarili kong anak para mabuhay. Ang manggang bigay ng lalaking iyon, kinain ko at sinabing masarap. Isabel, Isabel, anak, ang tanga-tanga ni nanay. Nasa tabi mo lang ako pero hindi ko naramdaman. Sa tinig na iyon, may nagpunas ng luha sa loob ng korte. Huminto ang tunog ng mga panulat sa upuan ng mga reporter. Maging ang hukom ay sandaling ibinaba ang kanyang gavel at yumuko ng malalim, luha ng dugo. Luha ng dugo ng isang inang nagtiis ng 17 taon. Habang pinakikinggan ni Miguel ang hagulgol na iyon, nanatili siyang nakatingin sa harap. Hanggang sa huli, walang anumang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ibinaba na ang hatol. Makalipas ang 10 araw, sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan ng Taglagas, nagtipon ang iilang tao sa isang sementeryo sa labas ng Bulacan. Dala ng hangin ang amoy ng mga bulaklak na krisantemo. Ang langit ay sobrang linaw at asul. Ang araw kung kailan ang mga labi ni Isabel Reyes matapos ang 17 taon ay mailalagay sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Nauna nang inilagay ang kanyang larawan na nakasuot ng light blue na bestida. Ang litratong kuha noong araw ng panunumpa. Ang ngiti ng isang asawa na pinakamasaya sa buong mundo ay nasa isang maaraw na sementeryo na ngayon, sa halip na sa malamig at madilim na hardin ng kanilang bahay. Bago ibaba ang urn na naglalaman ng kanyang mga labi, maingat na inabot ng isang tauhan ng punerarya ang isang maliit na sobre sa matanda, ang typin na inilabas na mula sa kustudiya ng ebidensya. Tinanggap ng matanda ang sobre gamit ang nanginginig na mga kamay. Gamit ang malabong mata, kinapa niya ito. Dahan-dahan niyang hinaplos ng kanyang daliri ang 2 salitang nakaukit sa ibabaw ng malamig at maliit na silver na pin, sanggalang. Gumalaw ang labi ng matanda. Isabel, anak, sa huli, ikaw pa rin ang nagprotekta sa katotohanan. Hindi malakas ang mga salitang iyon. Hindi isang sigaw sa korte o isang hagulgol sa istasyon. Isang mahinang bulong ng isang ina para lang sa kanyang anak. Inilibing ang typin sa tabi ng mga kamay ni Isabel. Ang babaeng isinakripisyo ang 6 na taon ng kanyang kabataan para sa pangarap ng kanyang asawa. Ang babaeng nagluluto ng sinigang habang naghihintay sa kanyang asawa. Ang babaeng hanggang sa huling hininga ay mahigpit na hinawakan ang katotohanan at hindi binitawan. Hindi na siya nasa malamig na hardin, kundi sa isang lugar na puno ng mainit na sikat ng araw kung saan siya magpapahinga. Tinabunan ng lupa, inalayan ng mga bulaklak, dumaan ang hangin. Hindi na niya kailangang magsakripisyo para sa tagumpay ng kanyang asawa. Hindi na niya kailangang magtago sa malamig na lupa. Hindi na niya kailangang mag-isang magtiis ng 17 taon sa pagitan ng madidilim na ugat. Pwede na siyang magpahinga. Itinaas ng matandang nakatayo sa pasukan ng sementeryo ang kanyang mukha. Kahit sa malabong mata, ramdam niya ang sikat ng araw. Isang mainit na liwanag.
Gamit ang tungkod, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa puntod ng kanyang anak. Inabot niya ang kanyang kamay at hinaplos ang ibabaw ng puntod. Isabel, anak, hindi ka na giniginaw, di ba? Mula ngayon, huwag mo nang alalahanin si nanay. Magpahinga ka na ng payapa. Isang beses na umihip ang hangin, isang bulaklak ng krisantemo ang tahimik na umindayog. Ang kasakiman ng tao ay nabulag sa halagang 700 milyong piso. Lumihis sa tamang landas, tinapakan ang ugnayan ng dugo, at tinahak ang landas ng demonyo. Ngunit ang katotohanan, matapos ang 17 taon, ay tiyak na lalabas at mamumukadkad. Gaano man kalalim ibaon, gaano man katigas tapakan, ang katotohanan ay hindi kailanman nabubulok. Iyon ang mga salitang iniwan sa atin ni Isabel Reyes sa dulo ng kanyang mga daliri. Dito sa talaan ng kaso, alalahanin natin ang sinapit ni Isabel sa comment section. Upang maabot ng ganitong mga kwento ang mas maraming tao, mangyaring mag-subscribe at i-like ang video na ito. Muli, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa huli.